Sinundan ni Zhang Yi si Machuan at ang iba pa at umalis sa bahay ni Paji. Hindi nagtagal, dumating sila sa isa pang templo sa Sala City, Dachuan Temple. Walang ekspresyon sa mukha ni Muchuan at ng iba pa. Hindi man lang sila tumingin kay Zhang Yi, ni gumamit ng anumang kagamitan kay Zhang Yi. Sa kanilang mga mata, walang kakayahan si Zhang Yi na labanan sila sa oras na ito, at maaari lamang niyang sundin ang kanilang mga utos. Sa katunayan, mayroon silang ganoong tiwala. Pagkatapos ng lahat, sa pagtingin sa buong Sangjia Temple, ang tatlong taong ito ay pawang mga nangungunang manlalaro. Kung hindi sila kwalipikadong maging pinakapinagkakatiwalaang puwersang panglaban sa paligid ng Yashelang Taideji. Sa Tantra, iba tayo sa mga tagalabas. Ang ganitong uri ng kapangyarihan, na marahil ay matatawag na pananampalataya, ay makapagbibigay sa kanila ng mga espesyal na pagpapala. Ang pag-alis sa nalalatagan ng niebe, ang kanilang lakas ay lubos na mababawasan, ngunit hanggat sila ay nasa teritoryo ng lihim na sektang ito, ang kanilang lakas ay tataas sa isang hindi maisip na bilis. Ito ang dahilan kung bakit mayroon lamang isang grupo ng mga monghe sa Sangjia Temple, ngunit ang buong timog kanluran na rehiyon ay hindi makapagtaas ng ulo sa kabila ng kakayahang subpuin ito. Hindi nagsalita si Zhang Yi at sinundan sila hanggang sa Dachuan Temple. Gusto rin niyang makita kung ano ang gustong gawin ng mga tantric na monghe na ito na nagpapanggap na mga Diyos at multo. Matapos dalhin ng tatlo si Zhang Yi sa Dachuan Temple, dinala nila siya sa malaki at walang laman na patio sa likod. May halos abandonadong pagoda dito. Ito ay puno ng mga butas at maging ang tuktok ng pagoda ay gumuho. Inakay nilang tatlo si Zhang Yi sa pagoda. Lumingalinga si Zhang Yi sa paligid at naramdaman na tila may kakaibang pormasyon sa ilalim ng kanyang mga paa. Bagamat kumpiyansa si Zhang Yi, hindi niya na-relax ang kanyang pagbabantay mula noong unang kanta. Kung hindi niya dadalhin si Huahua dito, at hindi niya palaging i-on ang all things tracking para magkaroon ng insight sa Western Zhou Dynasty. Gayunpaman, hindi siya nakaramdam ng panganib, at ang pangunawa ng 5 kilometro sa paligid niya sa larangan ng pag-isip ay hindi nagbigay daan sa kanya na maramdaman ang presensya ng Epsilon-level combat power. Mabuti. Naisip ni Zhang Yi na may ngiti sa kanyang puso. Pinalibutan ng tatlong monghe si Zhang Yi sa gitna. Hinarap ni Master Machuan si Zhang Yi, pinagdikit ang kanyang mga kamay at binibigkas ang pangalan ng Bodha. Amitabha, masyadong malakas ang pagiging demonyo ng donor. Dapat mong ibaba ang iyong butcher knife at maging Bodha ka kaagad. Hindi pa huli ang lahat para magsisi ng maaga. Tumingin sa kanya si Zhang Yi na may habag na mukha at biglang nagtanong ng nakangiti. Ibaba mo ang butcher's knife mo at maging Bodha ka kaagad? Mahusay na monghe, ano ang silbi? Mahinahong sinabi ni Muchuan, binabago ng aking relihiyong tantric ang mundo at inililigtas ang lahat ng nilalang. Kung gusto mong magsisi, kailangan mo lamang na sumapi sa aking relihiyong tantric. Ako, si Muchuan, ay maaaring mag-orden sa iyo. Habang nagsasalita siya, dahan-dahan siyang naglabas ng labaha sa malapad niyang manggas. Nakakatawa lang si Zhang Yi. Matapos gumawa ng gulo sa loob ng mahabang panahon, ang mga taong ito ay talagang gustong maging monghe. Nakangiting tanong niya, ngunit may asawa pa rin ako at ayaw kong maging monghe ng maaga. Muchuan ay nagsabing muli, Amitabha, mayroon kang labis na pagiging demonyo. Kung hindi ka magiging isang monghe sa lalong madaling panahon, maaari ka talagang mahulog sa landas ng asura. Donor, mas mabuting tumakas ka sa Budismo sa lalong madaling panahon. Sa sinabi nito, lalakad na sana si Muchuan patungo kay Zhang Yi na may hawak na labaha. Humalakhak si Zhang Yi, paumanhin, wala akong planong maging monghe. Biglang nagbago ang ekspresyon ng tatlong tao. Galit na itinuro ng matandang monghe na si Zhang Bu si Zhang Yi, mukhang hindi na makontrol ang pagiging demonyo sa iyo. Demonyo, bibigyan kita ng huling pagkakataon para magsisi. Sumali ka sa Sangjia Temple at magsisi ng taimtim. Hindi pa huli ang lahat. Nakita na ngayon ni Zhang Yi ang layunin ng mga taong ito. Pinatay niya si Loren at ipinakita ang kanyang lakas. Kaya sinubukan ng mga tao sa Sangjia Temple na kunin siya sa ilalim ng kanilang pakpak. Kung tutuusin, hindi madaling sanayin ang isang captain-level alien, lalo na't naniniwala sila na si Zhang Yi ay isang senior captain-level alien. Umisi si Zhang Yi at nagtanong, masama ka ba kung hindi ka magpapasakop? Sinaway ni Ashina na may galit sa mukha, pinatay mo ang Vajra protector ng tantric sect ko. Ano pa ba kung hindi isang masamang demonyo?
Samantalahin ang pagkakataong ibinigay sa iyo, kung hindi, kailangan nating patayin ang mga demonyo. Bahagyang tumaas ang sulok ng bibig ni Zhang Yi. Talagang totoo ang katotohanan ito. Pero pasensya na, gusto mo akong sumama sa tantra. Hindi ka karapat-dapat. Malamig na umiti si Zhang Yi, huwag mong sabihin ikaw iyon, kahit na ikaw ang Burial Master, wala ka pa ring mga kwalifikasyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang mga mukha ng tatlong tao ay nagpakita ng galit. Sa buong Southwest Region, sino ang maglalakas loob na magsabi ng mga taksil na salita? Ang siraan ng patron ng tantra sa harap nila ay isang hindi mapapatawad na kasalanan. Tulad ng inaasahan, ang iyong pagiging demonyo ay tumagos sa iyong mga buto at mahirap iligtas. Mukhang hindi natin magagawa ang ritual na ito sa pagtanggal ng demonyo ngayon. Amitabha, iligtas ka namin kapag nawala ka. Ang matandang monghe na si Zhang Bo ay mukhang nakakaawa. Ngunit sa susunod na sandali ay iniunat niya ang kanyang kanang kamay, at isang malakas na, kalabog, na tunog ang narinig sa isang iglap. Lumipad ang mga gintong kadena mula sa kanyang manggas, binalot ang lahat ng espasyo sa paligid ni Zhang Yi sa isang iglap, at binalot sa katawan ni Zhang Yi. Hindi nag-aksaya ng oras si Zhang Yi at agad na naglabas ng mahaba at makitid na adamant na metal na kutsilyo mula sa likod ng tiyan. Ang mga itim na apoy ay pumutok sa langit, at sa isang suntok lamang, ang libu-libong gintong tanikala ay nabasag. Tumayo si Zhang Yi sa itim na apoy, nakasuot ng itim na baluti at may hawak na mahabang kutsilyo. Mukha talaga siyang demonyong Diyos na lumabas sa impyerno. Bagamat handa na silang tatlo, alam nilang hindi mahina ang taong makakapatay kay Lulun. Ngunit medyo nabigla pa rin silang tatlo sa ipinakitang kapangyarihan ni Zhang Yi. Ang Curse Chain ni Zhang Bu ay ang pinakamataas na kakayahang pigilan ang mga tao, ngunit hindi nito napigilan kahit sandali si Zhang Yi. Sinabi ni Huahua sa tabi ni Zhang Yi, makikipaglaro ako sa kanila, at ikaw ang bahala sa pagdarambong sa pormasyon. Upang maitago ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ginamit ni Zhang Yi ang kapangyarihan ng espasyo na siya ay mahusay. Ngayon, nakikipaglaban siya sa hitsura ng isang alien na nakabatay sa apoy. Ngunit kahit ganoon, hindi siya isang bagay na kayang pantayan ng ordinaryong delta. Itinaas ni Zhang Yi ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay. Ang mahabang kutsilyo ay nasunog na may madilim na apoy. Pumihit ang talim at dahan-dahang tumawid patungo sa tatlong tao sa paligid niya. Hayaan mo akong makita ngayon kung gaano kalaki ang bigat ng mga mapagkunwari mong monghe. Sa wakas ay lumuwa ang mga mata ni Muchuan sa matinding bangis. Evil! Tumigil ka sa pagiging mayabang. Sabay silang tatlo na umatras para iwasan ang talim ni Zhang Yi. Hinawakan ni Muchuan ang isang string ng rosary beads sa magkabilang kamay, pinagdikit ang kanyang mga palad, at may binulong. Sa sumunod na sandali, nag-iba ang kulay ng hangin at mga ulap, at isang higanteng buhawi ang bumalot sa lupa, na may halong marahas na yelo at nyebe, unang natakpan ang buong lugar kung saan naroon si Zhang Yi. Binanggit ni Zhang Bu ang pangalan ng Bodha, at ang walang katapusang ginintuang liwanag ay namumulaklak mula sa kanyang likuran, at ang anino ng isang estatwa ng Bodha ay dahan-dahang lumitaw. Crash! Hindi mabilang na mga gintong tanikala ang kumalat mula sa rebulto ng Bodha. Ang mga kadena na binago ng mga supernatural na kapangyarihan ay napuno ang buong espasyo, at nakalock patungo kay Zhang Yi sa bagyo. Nahaharap sa malalakas na pag-ataking ito, sinubukan ni Zhang Yi sa unang pagkakataon na huwag gamitin ang kapangyarihan ng espasyo, ngunit umasa lamang sa kapangyarihan ng kawalan upang lumaban. Sa mahabang kutsilyo, ang kapangyarihan ng kawalan ay naging madilim na apoy na nagniningas ng mabangis. Ito ay nag-apoy ng higit at mas mabangis sa malaking buhawi. Isang bagyo ng yelo at nyebe ang bumagsak mula sa langit, na kumukonekta sa lupa, at ang buong Dachuan Temple ay napunit sa isang iglap. Ang gintong liwanag ay tumagos sa bagyo at sinundan ang tilapo ng bagyo patungo kay Zhang Yi. Tahimik na nakipagtulungan ang tatlong Dharma Protectors. Hindi ito ang unang pagkakataon na ginamit nila ang pamamaraang ito upang sirain ang mga erehe na sumuway sa Tantra. Ang malawak na kapangyarihan ng langit ay lubhang kahanga-hanga. Nang makita ito ng mga monghe at serf sa malayo, nakadapa na sila sa lupa, nanginginig at sumisigaw ng ihimala. Lumilitaw ang mga Diyos at Bodha. Ngunit biglang, lumitaw ang isang itim na bitak sa malaking bagyo ng yelo at nyebe. Isang napakahaba at makitid na bitak ang tumagos sa langit at lupa, na humahangos mula sa langit patungo sa lupa. Ito ay isang itim na talim, at ang madilim na apoy ay tumagos sa yelo at nyebe na buhawi,
at nabasag din ang kadena ng sumpa ni Zhang Bu. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng pangitain sa pagitan ng langit at lupa. Sirang mga guho na lang ang natira. Si Zhang Yi ay nakatayo doon, ang kanyang paligid ay nabasag na, maliban sa mga square inches sa ilalim ng kanyang mga paa na hindi man lang nasira. Nang makita ang eksenang ito, biglang humigpit ang mga mag-aaral ng Machuan at ang tatlo pang tao. Impossible. Imposible talaga. Ang tatlong taong ito ay pawang mga alien sa antas ng Delta na may napakataas na Supernatural Power Index, at ang Supernatural Power Index ni Muchuan ay kasing taas ng 9,800 puntos. Kapag nagsanib-puwersa silang tatlo, mahihirapan ang sinumang dayuhan na hindi ka-level ng Epsilon na makatakas sa kanilang kontrol. Mu! Sa sandaling ito, si Ashina, na hindi kumikibo, ay biglang nagpakawala ng mahabang iyak. Ang kanyang katawan ay nakahiga sa lupa, at isang marahas na pagsabog ng usok, alikabok at yelo at nyebe ay tumaas sa kalangitan. Mula sa usok at alikabok, lumitaw ang isang higanteng yak na 12 metro ang taas. Ito ay may 6 na paa, 8 mata, ang kanyang katawan ay pulang ginto, ang kanyang mga kalamnan ay matataas na nakaumbok, at may mga mahiwagang tantric na Sanskrit na mantra sa balat nito. Ang yaking ay humakbang ng husto sa lupa gamit ang kanyang mga paa sa harapan, at ang nakapalibot na lupa ay yumanig ng malakas, at pagkatapos ay ang lihim na epekto ay naging sanhi ng pagkabasag ng lupa sa ilalim ng mga paa ni Zhang Yi. Walang laman ang kanyang mga paa at bumagsak siya sa lupa. Maaaring kontrolin ang kapangyarihan ng lupa. Biglang naunawaan ni Zhang Yi ang lahat ng ito. Isang malaking butas ang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang lupa ay nabasag. Wala siyang pagkakataong umakyat kahit na gusto niyang gamitin ang kanyang lakas. Sa sandaling ito, isang malaking anino ang bumungad sa ulo ni Zhang Yi. Ang higanting hari ng yak ay sumugod sa tuktok ng kanyang ulo, at pagkatapos ay nahulog muna ang ulo na may saloobin ng Mount Tai. Oh! Interesting. Kailangan niyang purihin na talagang pambihira ang lakas ng tatlong taong ito. No wonder 3 tao lang ang naglakas loob na pumunta sa bahay ni Podge para kumuha ng kung sino. Ang tatlo sa kanila ay napakalakas, at may sapat na saklaw, suntukan, pag-atake, pagtatanggol, at mga kakayahan sa pagkontrol. Kahit anong klaseng kalaban ang makaharap nila, mayroon silang magandang paraan para harapin ito. Ngunit ngayon si Zhang Yi ay bumagsak sa lupa at wala nang matitigan. Ang lakas ng tao ay nagmula sa lupa. Kung ang iyong mga paa ay hindi makatapak sa lupa, gaano man kalakas ang iyong kapangyarihan, hindi mo ito magagawa. Natural, hindi nagamit ni Zhang Yi ang mga pag-atake ng laslas. Gayunpaman, ito ay isang awa. Ang taong nakilala nila ngayon ay si Zhang Yi. Ang yaking ay nahulog sa isang malalim na hukay at gustong durugin si Zhang Yi hanggang sa mamatay. Hindi man siya mapigilan, mabilis na sinundan siya ni Mochuan at Zhang Bu. Hanggat pinipigilan ng mga kadena ni Zhang Bu ang katawan ni Zhang Yi, maaari niyang mawala ang lahat ng pagtutol. Sa oras na iyon, maaari niyang piliin na magpasakop sa Sangjia Temple o piliin na mamatay. Gayunpaman, bago dumating sina Michuan at Zhang Bu, nakita nila ang isang madilim na apoy na tumataas sa kalangitan. Tulad ng isang malaking gasuklay na buwan, pinupunit ang langit. Puff! Kasabay ng itim na buwan, nagkaroon ng pag-ulan ng dugo sa buong kalangitan, at ang matinis na sigaw ni Ash. Ang kanyang malaking katawan, hindi masisira ang katawan, ay naputol mula sa baywang at tiyan. Nalantad ang masikip na karne ng yak. Pagkatapos tingnan ito, hindi ito nakakaramdam ng dugo sa mga tao. Ito ay talagang nararamdaman tulad ng isang mahusay na pagtaas sa gana. Siyempre, ito ay hitsura lamang ng supernatural na kapangyarihan. Kung hindi, gusto talaga ni Zhang Yi na putulin ang 2 piraso at ibalik sa panlasa. Naputol sa kalahati si Ashina, at ang tunog ng panaghoy ay napakalungkot kung kaya't bumuhos ang malamig na pawis sa mga noo ni Mikawa at Zhang Bu. Ang katawan ni Ashina matapos maging higante ay may napakalakas na depensa, at kahit na ang artilerya ay hindi makapag-iwan ng anumang marka sa kanyang katawan. Binuksan siya ng lalaking iyon. Si Ashina ay hindi tanga, ngunit hindi niya inaasahan na si Zhang Yi ay maaaring magpuwersa sa himpapawid. Si Zhang Yi ay pumailang lang sa langit mula sa pagitan ng 2 katawan ni Ashina at tinapakan ang kanyang katawan pabalik sa lupa. Tumingin siya sa lubak at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga sa kanyang puso. I'm not experienced enough in close combat.
Kung hindi ko lang na-activate ang power of space, baka nadurog na ako sa kanya. Noon pa man ay nakasanayan ko na ang paggamit ng kapangyarihan ng espasyo para makipaglaban gamit ang mga baril. Medyo hindi komportable na biglang baguhin ang estilo ng pakikipaglaban ko. Ang Ashina ay isang Ors-type na Esper na may napakalakas na sigla. Nahati man siya sa kalahati, hindi siya namatay. Ngunit ito ay hindi kinakailangang isang uri ng swerte, ngunit isang malaking kalupitan. Nang makita ito, nakaramdam ng takot sina Mo Chuan at Zhang Bu sa taong nasa harapan nila. Ikaw sino ka? Walang kamalay-malay na umatras si Zhang Bu at tumingin kay Zhang Yi, na nakasuot ng itim na baluti, na para bang nakakita siya ng demonyo. Ako? Si Zhang Yi ay may hawak na mahabang kutsilyo na may dugo sa kanang kamay, at ang dulo ng kutsilyo ay kinakaladkad sa lupa, na ang dugo ni Ashina ay patuloy na umaagos. Bahagyang umiti siya, Devil. Demonyo! Alam ni na Mo Chuan at Zhang Bu na dapat silang lumaban hanggang kamatayan ngayon. Sa pagtingin sa taong nasa harapan ko, natatakot ako na ang Burial Master lang ang maaaring sumuko sa buong Southwest Region. Ngunit sa ngayon, hindi na sila makapaghintay sa suporta ng Burial Master. Malakas na sigaw ni Mo Chuan. Sa isang lugar na may radius na ilang libong metro, ang mga madilim na ulap ay nagtipon sa kalangitan, ang mga bagyo ay lumundag, at ang makapal na yelo at nyebe ay tumaas mula sa lupa, na humaharang sa paningin sa harap niya. Muling hinugot ni Zhang Bu ang kanyang mga gintong tanikala. Idiniin niya ang kanyang mga kamay sa lupa, at tinamaan ng mga gintong tanikala si Zhang Yi mula sa lupa. Ngunit walang ekspresyon sa mukha ni Zhang Yi. Ang mga kakayahan ng dalawang taong ito ay talagang napaka-interesante, ngunit sa kanyang mga mata, ang dalawang taong ito ay parang mga transparent na tao, at lahat ng kanilang mga pamamaraan ay malinaw na nakikita niya. Pinihit niya ang mahabang kutsilyo sa kanyang kamay, at ang talim ay gumawa ng isang kaaya-ayang dragon na umuungal sa napakalamig na hangin. Masyado kayong mahina at hindi nakakatuwa. Pagkatapos sabihin ito ni Zhang Yi, kaswal niyang iwinagayway ang mahabang kutsilyo pasulong. Ang kapangyarihan ng madilim na kawalan ay kumalat mula sa kanyang palad, kumikislap na parang apoy na kumakalat ng tahimik. Tila napakabagal nito, ngunit sa isang iglap, tulad ng napakalaking apoy, libu-libong metro ang haba ng itim na apoy ang tumawid sa hugis fan na espasyo sa harap niya. Tumawa. Sa isang iglap, tumahimik ang buong mundo na orihinal na hindi mapakali. Pinatay ni Zhang Yi sina Mo Chuan at Zhang Bu sa isang suntok. Ngayong nakumpirma na ang Yashelang Tai family ay isang hostile party, hindi na kailangan pang magpigil, patayin na lang sila. Ang mga monghe at serf ng Dachuan Temple na nakaluhod sa lupa sa di kalayuan ay tumingin sa lugar na ito sa nakatulalan na katahimikan. Hindi sila makapaniwala na ang Dharma Protector ng Sanghya Temple ay talagang pinatay ng demonyong nasa harapan nila. Kalmadong inilagay ni Zhang Yi ang mahabang kutsilyo sa kaluban sa likuran niya at pagkatapos ay dahan-dahang umalis. Tungkol naman sa mga nakasaksi sa pinangyarihan, hindi man lang siya nag-abalang tingnan pa. 3 Dharma Protector ang dumating upang hanapin siya. Alam ng lahat ang tungkol dito, kaya hindi na kailangang patayin at patahimikin sila. Ngunit sa susunod, natatakot ako na kailangan kong harapin ang galit ng Sanghya Temple at ng buong pamilyang Yashelang Tai. Ang Burial Master ba ang unang gagawa ng aksyon? Ngumiti si Zhang Yi at pinikit ang kanyang mga mata. I'm actually looking forward to it. Templo ng Sanggar. Iniwan ni Yashelang Tai Deji ang 2 padre de pamilya at sinabi sa kanila na may susunod na magandang palabas. Nagkatinginan si Naxia Zagyatso at Lamin Ozhu, malabo na hulaan na may ipinadala si Deji sa bahay ni Paige. Walang choice ang dalawa kundi uminom ng tsaa at matyagang maghintay sa magandang palabas na sinabi ni Deji. Si Deji ay palaging may magiliw na ngiti sa kanyang mukha, tulad ng isang matalinong tao na kayang kontrolin ang lahat sa Southwest Region sa kanyang palad. Sa pagkakataong ito, naging maingat na siya. Upang makamit ang kanyang layunin, ang 3 taong ipinadala niya ay pawang mga nangungunang eksperto mula sa Sanghya Temple. Dapat niyang ipaintindi sa mga pinuno ng 3 malalaking pamilya kung sino ang tunay na hari ng Southwest Region. Ang sinumang mangahas na saktan ang Sanghya Temple at ang pamilyang Yashelang Tai ay dapat parusahan ayon sa nararapat. Para sa taong pumatay kay Laurent, kailangan niyang piliin na sumuko sa kanya o mamatay. At pagdating ng panahon, kukunin niya ang taong iyon o ang ulo ng taong iyon upang ipakita ang kanyang kamahalan kay Lamin Ozhu at sa iba pa.
Gayunpaman, bigla niyang naisip ang kakaibang tigas ngayon ni Paji Jesang, at hindi niya maiwasang makaramdam ng pagkabalisa sa kanyang puso. Ngunit nang maisip niya ang Burial Master na nagmumuni-muni sa Great Guangming Hall sa oras na ito, ang lahat ng pagkabalisa sa kanyang puso ay biglang naglaho na parang alikabok at usok. Hanggat mayroon silang Burial Master, walang sinuman sa Southwest Region ang makakapagpabagal sa katayuan ng kanilang Yashi Langtai family. Maya-maya, may kumatok sa pinto ng Buddhist Temple. Sina Deji at Lamin Ozu ay tumingin sa subconsciously. Isang confident na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Deji, mukhang natupad na ang magandang palabas na pinag-usapan ko. Nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba sina Lamin Ozu at Xia Zagyatso. Nahulaan nila ang paglapit ni Deji at hindi nila maiwasang malungkot. Pinapatay ang manok para takutin ang unggoy, sila ang dalawang unggoy na iyon. Pasok ka. Mahinahong sabi ni Deji. Isang monghe ang nagbukas ng pinto at pumasok. Ngunit ang kanyang mukha ay maputla at siya ay mukhang nataranta. Nang makita ang mukha ng lalaking ito, nagkaroon ng masamang pakiramdam si Deji sa kanyang puso. Akna, anong meron? Pinagsalikop ni Akina ang kanyang mga kamay at nanginginig na sinabi, "Siya'y ba hindi maganda?" Ang tatlong tagapag-alaga ng Machuan, Zhangbu at Ashina ay pinatay sa Dachuan Temple. Wow! Ang tasang nasa kamay ni Deji ay biglang bumagsak sa lupa na nakakasakit sa tenga. Napatayo siya na hindi makapaniwala at tinitigan si Akina na nanlalaki ang mga mata. Ikaw anong sabi mo? Naghinala pa si Deji na may sira sa kanyang tenga. Sina Mochuan, Zhangzu at Ashina ang lahat ng pinakamakapangyarihang sundalong monghe sa ilalim niya. Ang tatlong taong ito ay nagsanib puwersa, at sa pagtingin sa buong Timog Kanlurang rehiyon, kakaunting tao ang makakapantay sa kanila. Maliban sa misteryosong Snow Mountain Condor ng Resistance Army, walang sinumang nahulog sa kamay ng tatlo ang nakatakas ng ligtas. Ngunit sa pagkakataong ito, sa halip na tapusin ang kanilang misyon, ang tatlong taong ito ay labis na pinahiya ang pamilya Podge at talagang namatay sa labanan. Ang mga ekspresyon sa mukha ni Lamin Ozu at Xia Zagyatso ay mas nakakapanabik. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo at tumawa ng lihim na nakakaramdam ng labis na kasiyahan sa kanilang mga puso. Nang makitang natalo ang mayabang na si Deji at nalaman niyang tatlong high-end na mandirigma mula sa Sangjia Temple ang napatay sa labanan, hindi ba sila malungkot? Alam mo, hindi pa nagtagal, si Deji ay puno ng kumpiyansa at tila kontrolado ang lahat. Ang mga kalamnan sa mukha ni Deji ay kumikibot ng hindi sinasadya. Ang malalaking kamay sa kanyang manggas ay kinuyom ng mahigpit ang prayer beads. Kung hindi lang sa harap ng dalawang pinuno ng angkan, ay halos gusto na niyang baligtarin ang mesang nasa harapan niya at umungol sa galit. Ngunit sa harap ng mga tagalabas, dapat niyang panatilihin ang kanyang imahe. Tell me, anong nangyayari? Pinigilan ni Deji ang simbuyo ng galit at tinitigan si Akina na may pulang mata. Nanginginig sa takot si Akana at nagmamadaling sinabi kay Deji ang lahat ng nalalaman niya. Ang ibig mong sabihin, hindi lang pinatay ng demonyong nakatago sa pamilya Paji si Lulon, kundi pinatay din ang tatlong Dharma Protectors na sina Mikawa, Zhangbu at Ashina. Galit na sabi ni Deji. Iyon lang, Chiba. Lumuhod si Akina sa lupa at tapat na sumagot. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mawalan ng katahimikan si Xia Zagyatso at Lamin Ozu. Alam nilang lahat ang pangalan nitong Westerner. Sa pagtingin sa buong Timog Kanlurang rehiyon, siya ay isang hindi mabilang na master. Ang mga estranghero sa antas na ito ay napakabihirang maging sa kanilang mga pamilya. Ngunit ngayon, ang Sangjia Temple ay agad na nawala ang kanlurang posisyon nito. Ang ganitong uri ng pagkawala ay mahirap tantiyahin. Masasabing ang unang koneksyon ay nagdulot ng biglaang pagkawala sa kapangyarihan ng labanan ng Delta Class ng Sangjia Temple. At ang taong ito ay nagmula sa pinuno ng pamilya Paji. Pareho nilang alam sa kanilang mga puso na ang mga ito ay tiyak na mga mersenaryo na inupahan ni Paji Jesang mula sa labas ng mundo. No wonder sobrang confident ngayon ni Paji Jesang at naglakas loob munang hamunin si Deji. Nag-imbita pala siya ng reinforcements. Hindi ko lang alam kung saan nanggaling ang misteryosong figure na ito at kung ano ang background niya. Palihim na sabi ng dalawang tao sa kanilang mga puso. Hahaha. Mayabang, yabang talaga. Tumawa si Deji, ngunit ang kanyang pagtawa ay puno ng malamig na pagpatay na layunin.
Malakas niyang pinunasan ang mga butil ng rosaryo sa kanyang kamay at malamig na sinabi, ang pamilyang Paji ay nagkukubli ng mga demonyo. Nawala ang kanilang pananampalataya at ipinagkanulo si Tantra. Biglang napalingon si Deji sa dalawang pinuno ng angkan. Head of the Xiaza family, head of the Lamin family, nakita mo naman ang ginawa ng Paji family, di ba? Ngayon, sa pangalan ng tripa ng Sangjia Monastery, hinihiling ko sa iyo na magpadala ng mga kawal at kabayo upang samahan ako sa pagsakop sa pamilya Paji. Naniniwala ako sa iyong paniniwala sa Tantra at sa iyong katapatan sa Sangjia Temple at sa Burial Master. Napatitig si Deji sa kanilang dalawa, kitang-kita ang kanyang layunin. Ang pamilya Paji ay hinawakan ang kanyang ilalim na linya sa oras na ito, at ang labanan na ito ay dapat labanan, kung hindi, mula ngayon, ang kanyang reputasyon ay mahuhulog sa ilalim. Ngunit hindi siya tanga, at hindi bibigyan ng pagkakataon ang pamilya Xiaza at ang pamilya Lamin na maupo at panoorin ang laban ng mga tigre. Ang dalawang pamilyang ito ay dapat pilitin na sumali sa digmaan. Sa pagkakataong ito, pinatay ni Zhang Yi ang tagapagtanggol ng Sangjia Temple sa kanluran. Ayon sa mga paniniwala ng Tantric Buddhism, ito ay talagang isang demonyong gawa. Nagbigay ito kay Deji ng dahilan para makipagdigma. Si Xiaza Gyatso at Lamin Aozu ay lubhang nag-atubili, ngunit kung titingnan ang kasalukuyang estado ni Deji, kung hindi sila pumayag, maaaring sila ang unang maklear. May isa pang bagay na hindi nila sigurado, kung kikilos ang may-ari ng libing kapag nahawakan ang interes ng Sangjia Temple. Dahil sa sapilitang desperasyon, ang dalawa ay walang ibang pagpipilian kundi ang magbuntong hininga at sumang-ayon na magpadala ng mga tropa para sumali sa digmaan. Kinuha ni Zhang Yi ang katawan ng 3 tao. Pagkatapos ng lahat, sila ang pinagmulan ng 3 mataas na antas ng delta. Sayang ang pag-aaksaya nila. Naglakad siya sa lahat ng paraan, walang nangahas na pigilan ang kanyang lakad, at hindi nagtagal ay nawala siya sa malawak na nyebe. Maya-maya pa ay bumalik na siya sa bahay ni Napodj. Sa oras na ito, nakauwi na si Pajijesang at nakaupo sa pangunahing bulwagan, umiinom ng milk tea at tumitingin sa labas ng pinto paminsan-minsan. Ang butler na si Loeb na katabi niya ay nag-aalala at umaawit ng kanta. Orihinal kong sinadya na patigilin sila sandali ng mga tao, pero paano kung may 3 Dharma Protector? Maaari pa ba nilang pilitin pasukin ang Podge House natin? Pero hindi ko akalain na ang kagalang-galang na panauhin ang magkusa na umalis sa kanila. Hindi ko siya napigilan. Ang mga salita ni Loeb ay isang paraan ng pagtanggal sa sarili niyang responsibilidad at pagsasabi kay Pajijesang na hindi siya ang may kasalanan sa pangyayaring ito. Walang pakialam si Pajijesang sa kanya. Tungkol sa mga aksyon ni Zhang Yi, alam ni Pajijesang ang plano ni Zhang Yi sa kanyang puso. Ipinakita na ni Zhang Yi ang kanyang mga pangil nang patayin niya si Lulun at ang iba pa. Kahit anong pilit niyang lunukin ang kanyang galit sa oras na ito, hindi sila kayang pakawalan ng pamilya Yashelangtai. Maaari kang magtago ng ilang sandali, ngunit hindi ka maaaring magtago habang buhay. Higit pa, sa pagkakakilanlan ni Zhang Yi, paano niya maaaring sineseryoso ang pamilyang Yashelangtai? Hindi banggitin ang mga ito, kahit ang makapangyarihang Burial Master ay pinilit si Zhang Yi na huwag gawin ito. Bagamat ang paggawa nito ay ganap na masira ang pamilyang Yashelangtai. Ngunit hindi nahirapan si Pajijesang, sa halip ay nagulat siya. Pagkatapos ng lahat, ang natitira na lang ay ang huling layer ng window paper. Habang papalapit ang Chuanzhao Dharma Assembly, alam ng lahat na malapit nang mawala ang huling bakas ng pagkakaisa sa Southwest Region. Kung talagang nagtagumpay ang pamilyang Yashelangtai na makuha ang kayamanan ng maalamat na kaharian ng demonyo, ang pamilyang Podge ay mamamatay lamang sa oras na iyon. Ang aksyon ni Zhang Yi ay nagpakita na si Zhang Yi ay handang makialam sa mga sama ng loob sa pagitan ng pamilya Paji at ng pamilya Yashelangtai. Siyempre, ang saligan ay nakikita ni Zhang Yi ang halaga na maibibigay nila. Hindi pinakinggan ni Pajijesang ang daldal ni Loeb at napatitig sa pinto. Biglang may lumitaw na itim na figura sa harap ng pinto. Si Zhang Yi ang bumalik. Gulat na gulat ang mga bantay sa harap ng pinto. Hindi nila napansing may lumalapit, ngunit biglang sumulpot si Zhang Yi sa kanilang harapan. Sa madaling salita, kung gusto ni Zhang Yi na pumatay ng tao sa bahay ng Paji na binabantayan ng husto, ito ay kasing simple ng pagpili ng isang bagay mula sa isang bag. Namangha ang mga gwardiya at mabilis na yumuko bilang pagpupugay. Marangal na panauhin. Hindi nila alam ang pangalan ni Zhang Yi,
at sa harap ng mga tagalabas, tinawag din ni Zhang Yi at iba pa ang isa't isa sa mga code name na E, Yi, Si, at E. Sa makatuwid, ang tawag ng lahat sa mansyon kay Zhang Yi ay pinarangalan na panauhin. Tumango si Zhang Yi at naglakad papunta sa courtyard. Nagmamadaling ibinaba ni Paji Jesang ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay at lumakad na may ngiti sa labi. Napatulala din si Loeb nang makita niyang ligtas at maayos si Zhang Yi. Bagamat alam niya na ang natatanging panauhin na inimbitahan ng Panginoon ng pamilya ay dapat nakakaiba sa lakas, hindi niya akalain na makakatakas siya sa mga kamay ng tatlong nangungunang estranghero mula sa Sangjia Temple. Panginoon, bumalik ka na. Inanyayahan ni Paji Jesang si Zhang Yi sa silid na may ngiti, at pagkatapos ay agad na pinaalis ang lahat, kabilang ang mayordomo na si Loeb. Silang dalawa na lang ang naiwan sa kwarto, habang ang iba naman ay nagbabantay sa kwarto mula sa malayo na may curious na ekspresyon sa mga mukha. Si Solangeji ay may malamig na mukha at binantayan ang pangunahing pasukan, hindi pinapayagan ang sinuman na makalapit. Pagkatapos isara ang pinto, umupo si Zhang Yi sa upuan. Hindi na makapaghintay si Paji Jesang na magtanong, "Kamahalan Chaos, paano mo tinatrato ang mga taong iyon?" Mahinahong sinabi ni Zhang Yi, "Patayin silang lahat. Ang bagay na ito ay hindi malaking bagay para sa iyo. Kaya mo ba?" Si Zhang Yi ay may makitid na ngiti sa kanyang mukha. Pinatay niya ang tagapagtanggol ng Sangjia Temple at pinaginhawa ang pasanin ni Paji Jesang, ngunit kinailangan ding tiisin ng pamilya Paji ang mga kahihinatnan. Huminga ng malalim si Paji Jesang. Habang masaya siya sa kanyang puso, medyo naging solemn rin ang kanyang mukha. "Salamat." Seryosong sabi niya kay Zhang Yi. Sa mga nakaraang taon, ginamit niya Shelang Taideji ang Burial Master para nakawin ang posisyon ng tripa ng Sangjia Monastery. Gamitin ang kapangyarihan sa iyong mga kamay para gawing pribadong ari-arian ng pamilya Shelang Tai ang Sangjia Temple. Hindi nila alam kung ilang miyembro ng aking pamilyang Paji ang napatay sa pangalan ng mga sundalong monghe. Lord Chaos, mahusay kang pumatay. Ibinaba ni Paji Jesang ang kanyang kanang kamay sa kanyang dibdib at buong pasasalamat na sinabi, "Sa ngalan ng mga tribong namatay ng walang kasalanan at trahedya, nais kong ipahayag ang aking pasasalamat sa iyo." Ang Southwest Region ay may pinag-isang estado at relihiyon. Hanggat kontrolado nila ang Sangjia Temple, maaari silang pumatay ng mga tao sa pangalan ng mga Diyos at Bodha. Halimbawa, sa pagkakataong ito, sa ngalan ng mananakop na mga demonyo, pumunta silang tatlo sa bahay ni Paji at humingi ng mga tao. Sa isang lupain kung saan malalim na nakaugat ang kapangyarihan ng relihiyon, ang kapangyarihan ng mga leader ng relihiyon ay mas makapangyarihan kaysa sa sekular na kapangyarihang imperial. Kung nais ng kapangyarihan ng imperial na mamatay ang mga tao, pipilitin nitong maghimagsik ang mga tao. Ngunit sa timog kanluran na rehiyon, hanggat sasabihin mo sa kanila na ito ay isang pagsubok para sa iyo mula sa mga Diyos at mga Bodha, na ikaw ay aakyat sa paraiso pagkatapos ng kamatayan, o magtamasa ng walang katapusang kaluwalhasyan at kayamanan sa kabilang buhay, sila ay maligayang mamamatay bago pa man sila mamatay. Nakangiti sa lahat ng oras. Matapos kontrolin niya Shelang Taideji ang Sangjia Temple, pinatay niya ang mga taong sumuway sa kanyang kapangyarihan sa ilalim ng iba't ibang pangalan. Ang pamilyang Podge, na dating pinakamakapangyarihan, ay natural na unang nagpasa ng bigat, at marami sa mga pangunahing miyembro nito ang napatay nila. Humigop ng tsaa si Zhang Yi at mahinang nagsabi, "Ano ang susunod mong gagawin?" "Siyempre, ang aking mga tao at ako ay maaaring gumawa ng aksyon sa bagay na ito. Ngunit kailangan mong magbayad ng sapat." Pinunasan ni Zhang Yi ang kanyang mga daliri patungo kay Paji Jesang. Bagamat ang mga kayamanan ng Demon Kingdom at ang orihinal na bersyon ng The Biography of King Jesar ang higit na gusto ni Zhang Yi. Ngunit wala siyang pakialam na kumita ng dagdag na pera. Napaluha si Paji Jesang sa pasasalamat. "Mahal na Panginoon Chaos, dapat ikaw ang bodhisattva na ipinadala ng Diyos upang iligtas ang manyebe na talampas. Sa mga salita mo, gumaan ang pakiramdam ko. Pero sa pagkakataong ito, hindi na tayo lalabanan ng pamilyang Shelang Tai hanggang sa huli. Kung tutuusin, may isang linggo pa bago ang Chuanzhao Dharma Conference ay gaganapin. Ang sinumang makakaapekto sa kaganapan sa oras na ito ay isang makasalanan. Pero kung sakali, kailangan mo lang akong tulungan ng patago para mapigilan ang Burial Master na kumilos." Tumango si Zhang Yi, "Ikaw ang gumagawa ng sarili mong mga desisyon sa mga bagay na ito. Hindi ko gustong makialam sa gawaing bahay ng ibang tao."
Ang bawat isa sa 6 na rehiyon ay may kanya-kanyang sitwasyon, ngunit ang isang napakapangunahing prinsipyo ay hindi ito madaling makikialam sa mga gawain ng ibang mga rehiyon. Gusto lang ni Zhang Yi na makuha ang orihinal na kopya at tuklasin ang maalamat na mga guho ng Demon Kingdom, kaya natural na hindi siya gagawa ng inisyatiba na makialam sa mga lokal na gawain. Pagkatapos magsalita ni Paji Jesang ay nagpaalam na ito at umalis. Hindi susuko ang Sangjia Temple at ang pamilyang Yashelangtai. Kahit na hindi sila maglunsad ng isang ganap na digmaan, gagawa sila ng ilang mga puna. Kailangan niyang ayusin ang kanyang mga tauhan na magbantay at kolektahin ang lahat ng mahahalagang ari-arian at ilagay ang mga ito sa kabangyaman. Galit na galit si Deji sa oras na ito at determinado siyang makipagdigma sa pamilyang Podge. Kaya agad niyang hiniling sa mga pinuno ng pamilya Xiaza at Lamin na bumalik, magtipon ng mga tropa at kabayo, at salakayin ang pamilyang Paji na kasama niya. Nag-aalalang sinabi ni Xiaza Gyatso, ang Dharma Conference ay malapit nang gaganapin. May epekto ba ito kung magsisimula tayo ng digmaan sa oras na ito? Malamig na bumuntong hininga si Deji, ngunit alam din niya sa kanyang puso na maliban kung ang Burial Master ay makialam sa isang todong digmaan, walang magiging resulta sa maikling panahon. Bumalik kayong lahat at tipunin ang inyong mga tropa. Pupunta ako at kakausapin ang Burial Master. Biglang nagulat si Naxia Zagyatso at Lamin Odop. Kung personal na magtatapos ang Burial Master, walang suspense sa labanang ito. Wala nang sinabi pa ang dalawa, agad na umalis sa Sangjia Temple, at nagmamadaling bumalik sa teritoryo ng kanilang pamilya sakay ng kotse. Madilim ang mukha ni Lamin Oju. Alam niya sa kanyang puso na sa pagkakataong ito siya at ang pamilya Xiaza ay ginagamit ni DJ. Kahit na may mga benepisyong makukuha mula sa pamilya Paji, aalisin sila ni Deji sa pangalan ng Sanggar Temple. Nagsusumikap lang sila para sa wala. Pag-uwi niya sa bahay, agad niyang binasag ang isang antigong florera sa galit at sinumpa ang kawalang-hiyaan ni Deji sa pamamagitan ng nagdangalit na mga ngipin. How dare you instruct me like that bastard from the Asherente family. Sooner or later, papaluhod ko siya sa harap ko. Itinaas niya ang kanyang ulo at tiningnan ang malaking Lamin family coat of arms sa sala. Lumuhod ka sa ilalim ng Ramin family crest. Ang galit na si Lamin Oju ay gumawa ng maraming ingay, at ang mga katulong sa paligid niya ay hindi nangahas na magsalita. Sa oras na ito, isang magnetic voice ang tumunog sa hindi kalayuan. Miss Lamin, ano pong ikinagagalit nyo? Huminga ng malalim si Lamin Aozu at lumingon sa lalaking may mapaglarong tingin sa hagdan. Kumaway siya sa gilid, at agad namang umalis na may pagkakaintindihan ang dalawang pinakamalapit na katulong. Ginoong Lancelot. Kumunot ang noo ni Lamin Aozu at tumingin sa matangkad na lalaki sa kanyang harapan sa paraang nakaugalian niyang ibaba ang kanyang mga mata. Nangako ka sa akin na tutulungan mo ang pamilya nating Lamin na maging hari ng Southwest Region. May kwenta pa ba ito? Ang mga ice blue pupils ni Lancelot ay kumislap ng malalim na tingin. Gwapo siya, medyo kulot ang flaxen na buhok, ngunit ang tatoo sa kanang pisngi ay sumira sa kabuuan ng pagkakaisa ng gwapo niyang mukha. Ang buong kanang mukha ay may tatoo na may 3 itim na Arabic numerals, 666. Sa kanluran, ito ang code name para sa Diablo na si Satanas, kaya ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng labis na kakaiba. Dahan-dahan siyang naglakad pababa ng hagdan. Siyempre, basta't sundin mo ang aming kasunduan at tulungan mo akong makuha ang mga prehistoric relics sa ilalim ng Snowy Mountains. We will do our best to help your Lamin family. After all, ikaw ang pinaka-ideal partner namin. Medyo kumalma ang mood ni Lamin Aozu sa mga oras na ito. Umupo siya sa sofa, naka-cross legs, at nagkwento tungkol sa mga kaganapan ngayon. Ayoko nang tumingin sa mukha ng kahit kanino. Kaya sa araw na ito, mas mabuting pumunta ka sa lalong madaling panahon. Sa malamig na mukha, sinabi niya ang bawat salita, dapat akong maging hari ng niebe. Hinding-hindi ko bibigyan ng kapangyarihan ang sinuman na sabihin sa akin kung ano ang gagawin. Kumulot ang mga gilid ng labi ni Lancelot. Darating ang araw. Pero ngayon kailangan mo pa ring magtiis at hayaan silang ubusin ang sarili nila. Dahan-dahang inalis ni Lamin ang kanyang emosyon, saka siya tumayo at agad na tinawag ang sarili niyang mga bodyguard. Magtipon ng hukbo ng 2,000 tao at sundan ako sa Sangjia Temple. Ang bahaging ito ng Sangjia Temple.
Tumangging sumuko si Deji at pumunta siya sa Great Bright Hall kung saan naroon ang may-ari ng libing. Bilang ang pinakadebotong mananampalataya, ang Burial Master ay nag-aaral ng Budismo sa Sanghya Temple mula nang siya ay makumpirma bilang reincarnation ng Lord of the Corpse Forest sa edad na 8. Siya ay may malinaw na puso at ginugol ang halos buong buhay niya sa pag-aaral ng mga kasulatang Budista at mga prinsipyo ng Budismo. Kung ang pagdating ng katapusan ng mundo ay hindi nagbigay sa kanya ng pambihirang kapangyarihan, ang kanyang mga kamay ay hindi kailanman nakipaglaban sa mga tao, ngunit itinaas lamang ang mga banal na kasulatan. Pero kahit na ganoon, wala pa siyang pinatay hanggang ngayon. Sa oras na ito, seryosong pinag-aralan ng Burial Master ang paggawa ng Tantric Zen paintings sa side hall ng Great Guangming Hall. Ang pagpipinta ng Tantric Zen ay isang kaugalian ng Tantric Buddhism. Taon-taon bago idaos ang Chuanzhao Dharma Assembly, 7,749 monghe ang pinapatawag at gumugugol ng 7,749 araw gamit ang mga pulbos na giniling mula sa iba't ibang mga bulaklak at mga gemstones upang lumikha ng isang malaking larawan ng mga nilalang na sumasamba kay Buddha. Ang larawang ito ng mga nilalang na sumasamba kay Buddha ay hugis bilog at nahahati sa 9 na layer. Mula sa pinakamataas na antas, na ang Panginoong Buddha sa gitna, hanggang sa mga Buddha, Bodhisattvas, Arhats, at maging sa lahat ng nabubuhay na nilalang. Sa araw ng Chuanzhao Dharma Assembly, sisirain ng may-ari ng libing ang Tantric Zen painting na ito sa harap ng lahat. Nangangahulugan ito ng paniniwala na ang buhay ay magkakaisa at ang Buddha ay walang anyo. Ito ay isang napakahalagang seremonya, kaya ang puno ng libing ay madalas na pumupunta upang obserbahan at matuto. Dumating si Deji at nakita ang may-ari ng libing na nakatingin sa paggawa ng mga painting ni Zen at sinabi sa malalim na boses, "Master Burial, may demonyo sa Snowy Plateau. Bilang tagapagtanggol ng Tantric Sect, bakit hindi ka kumilos?" Nang marinig ito, dahan-dahang lumingon ang Burial Master. Tumingin siya kay Deji nang may malinaw na mga mata at nagtanong, "Anong problema?" Sinabi ni Deji, ang taong pumatay sa patrol na pinamumunuan ni Loren ay natagpuan at nagtatago sa bahay ni Podge. Hiniling ko sina Muchuan, Zhangbu, at Ashina na arestuhin siya, umaasang marereporma siya, at hayaan siyang makatakas sa Budismo. Hindi ko inaasahan na napakalupit ng demonyo at talagang pinatay ang lahat ng 3 Dharma Protector. Nang marinig ito ng Burial Master, bahagyang gumalaw ang kanyang mga mata. Sinabi ni Deji sa isang malalim na boses, ang pamilyang Paji ay nagtaksil sa Tantric Sect, at ngayon ay may hindi mapaniniwala ang katibayan. Burial Master, kumilos ka agad. Kung hindi ka kikilos, ang ating Tantric Sect ay mapapabagsak. Sa harap ng mga salita ni Deji, ibinaba ng Burial Master ang kanyang ulo at nag-isip tungkol dito, ngunit pagkatapos ay dahan-dahang umiling. Cheba, ang Chuanzhao Dharma Conference ay malapit nang gaganapin. Hindi ngayon ang oras para sa digmaan. Sana maaari mong unahin ang pangkalahatang sitwasyon at isantabi muna ang iyong mga hindi pagkakaunawaan. Naging berde ang mukha ni Deji sa galit. Napatay na lahat ang mga monghe natin sa Sanghya Temple. Ayaw mo pa rin bang kumilos? Burner Master, huwag mong paboran ang pamilyang Podge. Pagharap sa mga junior sa harap niya, madalas magalit si Deji. Malinaw na mayroon siyang napakalakas na kapangyarihan, ngunit mas gusto niya ang uri ng Buddhist, mabuti, bilang isang monghe, ang uri ng Budista ay tila kung ano ang nararapat sa kanya. Ngunit kapag ang mga tao ay nabubuhay sa mundong ito, hindi sila tunay na mga Diyos at mga Buddha, kaya paano sila mabubuhay ng walang pagnanasa at pagnanasa? Kung ang may-ari ng libing ay handang makipagsanib puwersa sa kanya, kung gayon ang Southwest Region ay pinangalan ng Yashilang Tai. Umiling ang Burial Master. Mahina lang niyang sinabi, hindi ako makikialam sa sama ng loob sa pagitan ng dalawang pamilya mo. Hindi ako magpapakita maliban kung may estranghero sa antas ng Ipsilon sa kabilang panig. Ipsilon. Medyo nagulat ang mga mata ni Deji at nalilitong tumingin sa may-ari ng libing. Bakit may Ipsilon sa pamilya Podge? Ngumiti ang may-ari ng libing at walang sinabi, tumalikod at pinagpatuloy ang pagtingin sa mga painting ng Zen. Ang dahilan kung bakit tumanggi siyang kumilos ng madali ay dahil alam niyang maraming puwersa ang lihim na nagmamatsyag sa lupaing ito ng nyebe. Bilang tagapagtanggol ng Tantric Sect, hindi siya dapat kumilos ng madali. Dapat niyang panatilihin ang kanyang lakas at maghintay para sa Chuanzhao Dharma Conference na gaganapin.
Sa kanyang mga mata, ang away ni Yashi Langtay at ng pamilya Paji ay hindi hihigit sa isang maliit na away. Nang makita ni Deji na hindi makagalaw ang Burial Master, na itatak na lamang niya ang kanyang mga paa nang walang magawa. Kahit hindi ka kumilos, sapat na ang lakas ng tatlo nating pamilya para maging komportable ang pamilya Podge.